Sabi mo nga sa katabi mo, excited ako ngayon. Sa kabila, sabi masaya ako, nandito ka. You know, kanina I was driving, naalala ko, nung sakristan ako, meron ba naging sakristan dito? Knights of the Altar. Nasa choir pa ako noon. Tuwing akit ako ng Guadalupe Church, makikita mo doon, may palaspas. Ilan sa inyo nakakita na maraming palaspas ngayon? Nung bata ako, iniisip ko, ano ba ibig sabihin ng Palm Sunday? So, lagi ako nakaganyan. May na-signal dito malakas. Anong araw ngayon? Ano to? Akala ko yan yung Palm Sunday. Anyway, ang hirap kumita ngayon. Tapos, ni-research ko yung tingin ng palm. Ang palm, ang layo sa palaspas. No? Yung palm parang guhit-guhit na galing sa puno ng palm. Kaya hindi ko ma-reconcile ano talaga yung Palm Sunday. So anyway, mamaya pag-uusapan natin yan, lilinawin natin yung Palm Sunday. Amen? Let's all stand up. Let's pray. Put ourselves in the presence of God. Lord, samahan mo po kami ngayong hapon na ito kung saan we're gonna embrace and soak in your word. We pray, Lord, that as we leave this place, we will understand who you are in our life. And Lord, hindi ito tungkol sa event. This is tungkol sa presensya mo sa buhay namin. Nawa sa hapong ito, baunin namin anuman ang mensahe mo today. And in Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Go ahead, church, you can sit down. Mabigat yung text natin ngayon, so I will proceed right away. No? Our text will be coming from John chapter 12. Kung saan ultimately the theme is dumating na yung takdang oras. Alam niyo yung pakiramdam na yun, na darating yung takdang oras na yun. And chapter 12 has two parts, no? Yung unang part dyan was the preparation for Jesus' burial. Yung pangalawang part naman was Jesus to be made a sacrifice. The book of John has 21 chapters. Kalahati nito dedicated sa final week. Ulitin ko, 21 chapters, no? Pero yung kalahati nito is dedicated sa final week ng buhay ni Jesus sa mundong ibabaw. And then I did some digging. The book of Matthew, 2/5 dinedicate sa final week ni Jesus. Sa book of Mark naman, 3/5 was dedicated sa Luke, 1/3. Grabe, ibang klase yung 1 week ng buhay ni Jesus kung saan majority ng gospel nakatutok sa linggong ito. So itong linggo na ating inumpisahan ngayon, napakahalaga pala talaga. So the gospel writers place the importance on what we call the Passion Week. Ngayon, 89 chapters ng 4 na gospels, makinig kayo, 4 dito covers 30 years of Jesus' life. Pero yung 85 chapters covers the 3 years and a half of Jesus' life. So maraming nakatutok ngayon dito and 29 sa 85 tungkol sa linggong ito. So question, mahalaga ba ang linggo nito? Very much so. So sundan nyo ko, we will dive into the 12th chapter of the book of John, and our title is very strong and definitive. Ang title natin ngayon is Jesus, King and Savior. Can I get an amen for that? Sa gitna ng paghahanda sa burial at magiging sacrifice, ang pinakamahalagang message ay yung pagiging hari at tagapagligtas pala ni Jesus sa kwentong ito. Nagsimula ang chapter 12 sa dinner sa Bethany. Familiar kayo doon? Di ba? The anointing of the feet, di ba? With Martha, Lazarus. And then after that, si Judas. Binara siya ni Jesus. Bakit? Ano bang halaga ng pabango? Naalala niyo ba yung kwento na yon? Di ba? At sumunod yung kabanata na pinagtangkahang patay ng mga Hudyo, si Lazarus at ang bida nating si Jesus. And it was this very next day, kinabukasan, kung saan ang kwento natin ay mag-uumpisa. Alanganin, nasa panganib ang buhay ni Jesus, lagi siyang naglalaylo, hindi niya pa oras, hindi magandang malagay sa publiko, pero ito ngayon yung nakakagulat. Sa araw na tutukuyin natin, imbis na umiwas, imbis na magtago, manatiling low profile si Jesus, lumantad na siya. It is now reveal time for our main character. Amen? Are you excited? John chapter 12 begins in the verse 12.
No? Makikita nyo rin to sa Matthew 21, sa Mark 11, and Luke 19. The next day, the great crowd that had come from the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out and meeting him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey, sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. Ito yung tinatawag nating triumphal entry. Tama po ba? Binabasa natin ito. In the Jewish calendar, it was on the 10th day of Nisan. Sabi niyo nga, Nisan. Kasi pag binasa mo to, Nissan. Kasama ng Toyota, Mitsubishi. Yun, mahina signal dito. Dito lang talaga malakas. Woo! Dito walang signal talaga. Di ba? Nung tinignan ko, pinapakinggan ko yung word na Nissan in Hebrew, it was Nisan. Pero pag binasa mo, Nisan, ano nga ba itong Nisan na to? Ito ay buwan pala. The month of April or March is called Nisan. And it was on the 10th day, about the 6th of April, 32 AD, kung saan, makinig kayo, ang Jewish family ay maghahanap, magpipili ng lamb. Tapos yung lamb na yon, 3 araw, titira sa kanila bago nila katayin. So magiging feeling close bago nila katayin. Ang hirap yata nun, di ba? No? So, is this an illustration of what's gonna happen to Jesus? Di ba? Kasi bakit? It was in the referential Exodus 12 kung saan the Jewish law requires the Passover lamb by every family. And it's very interesting to note na sa araw ng Passover, darating ang Lamb of God. May kausap ba ako ngayon? Kasi hindi natin naintindihan bakit sa araw na yun, bigla siyang lalantad. Tama ba? Eh samantalang yun yung araw na naghahanap pala ng lamb para i-sacrifice. At eto na, pam, darating na si Jesus. Could he be the Lamb of God to be sacrificed? So hindi lang pala ito pagre-reveal, kundi marami palang nakapaloob dito sa kwento natin. So ngayon, I have 3 points to share with you. Amen? And this is not about this lang. Okay? First, number 1 lesson that we will hear today. Number 1, we must admit that we need Jesus to save us. They took palm branches, went out to meet him, shouting, Hosanna. Parang hindi ko maunawaan paano naging saving yung Hosanna na yan. Kaya na-excite ako. Sa tulong ni Bishop, we prepared this word for you. The people gathered like a patriot, parang parada to ng mga patriots, no? The palm branches, nakita niyo yung itsura ng palm branches? Ganyan ang itsura ng palm branches. Hindi yung palaspas na nakikita natin na pinagkakitaan ngayon. Tama? May symbolism pala to ng Jewish nationalism noong mga panahon ng Maccabees. Ang ginagawa pala nila dito sa palaspas, pag may mga merong hari na sinusuportahan nila, pag meron silang hari na gustong magtagumpay o sasabak sa gera, sasalubungin pala nila yun ng palaspas. Amen. So nakakagulat na yung binibenta nilang palaspas na galing sa nyog dahil wala naman talaga tayong palm. Tama? Yung pala yung ibig sabihin ng palm. Ibig sabihin, go king! Woo! Go, go, go! Yung pala yung ibig sabihin ng palm na ito. Amen. Makikita yan sa mga procession pag nag-rededicate ng temple noong 164 BC. Nakita yan nung instruct by the Judean insurgents during the first and second revolt ng Rome. So hindi lang pala nitong Palm Sunday na to na merong palaspas na nagaganap. Ginagawa pala yan pag may mga haring darating. So this action symbolizes kung anong pananaw nila kay Jesus during the dark times of their life. Bakit? It was during this time that they're being oppressed by the Romans. Nakuha niyo ako? So anong hinahanap nila? Di ba? Ang sabi dyan, they went out to meet him. Talagang lumabas sila sa kanilang lungga. Sinalubong, kaya lang ito maganda, shouting. Sabihin nyo nga, shouting. Di ba? They were shouting, Hosanna. Ano bang ibig sabihin itong Hosanna? When I looked at the Hebrew word Hosanna, nahoshia na. So yung pala yung ibig sabihin, nahoshia na. Anong ibig sabihin yan? It means, deliver us now. Save us now, O Lord. So hindi lang pala ito, pagpapakyut na magbibihis ka, tapos punta ka simbahan na mamalaspas. Hindi. It was actually a battle cry. It was actually a cry saying, Lord, please save us. Hosanna to the highest. Grabe, no? Parang ako lang ba nagulat dito o gulat din kayo?
Hosana kayo ng Hosana? Akala nyo si Hosana? Tama ba? Hindi. Ang ibig pala sabihin nun, Lord, iligtas nyo kami. They are in need of deliverance. But this particular word na Hosana is a messianic psalm na makikita nyo sa 118 verse 25, stanza 25 to 26, na where the cry was, save now. Yan ang sabi sa Psalms. Save us now. Blessed is he who comes in the name of the Lord. So again, kung ano man yung binibigkas dito, ay mga nakasulat na pala sa Old Testament. These are what we call figure of speech. These are figure of speech praising God for deliverance. And it was in support of a king. So nililinaw ko lang na yung pagparada nila during the Palm Sunday is not just to wave that, but to say, Lord, naniniwala kaming ikaw ang hari, at naniniwala kaming ililigtas mo kami. Yung palang ibig sabihin ng Hosana. Wow. Can I get an amen for that? Di ba, no? So, ang sinabi diyan, blessed is he who comes in the name of the Lord. Tapos may karugtong pa, blessed is he, the King of Israel. Di ba? For it was in Daniel 9:25, sulat niyo yan, that speaks of the coming Messiah. Ini-imply doon that sa darating ang panahon, may darating daw na promised one. May darating daw na magliligtas sa kanila who would be cut off. And when I researched the word cut off, it means to be put to death. Can you imagine the story? Masaya na, may magliligtas sa atin, pero nakakalungkot, mamamatay yung magliligtas sa atin. Yun yung sinasabi dito that the Messiah or the promised one will be cut off. So ang buhay pala ni Jesus ay talagang nakalagay na sa Old Testament. There is now a prophecy being fulfilled. Jesus was the King of Israel, for he was born into the David's lineage. Di ba? And as a Messiah, he was called the Son of David. Even during his trial and crucifixion, he was identified as the King of the Jews. So literally, figuratively, and proven that Jesus is the King of Israel. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Alam mo, as I was soaking myself in the Word, ako mismo naliwanagan na ako ng halaga ni Jesus sa buhay ko eh. Alam mo yun? Kasi kahit na paulit-ulit mo basahin ng Biblia, parang hindi nagre-rema, hindi nagsisink in sa utak mo na si Jesus ay dapat maging hari ng buhay mo. Tama ba? It was actually a prophecy. Verse 14, Jesus found a donkey, set on it, as it was written. As it was written. Ibig sabihin, yung kinuquote dito ay naisulat na naman as a prophecy in Zechariah 9:9. Di ba? Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you. Deklarado na. Righteous and victorious, lowly, riding on a donkey, on a colt, on a foal of a donkey. Pag sinabing daughter of Zion, it was representing Jerusalem, and this was happening where? In Jerusalem. Clearly, this was a declaration that there's going to be a king who will be in Jerusalem, but seated on a donkey. Alam ko na narinig nyo na ito, and I want to share this with you again. Bakit nga ba donkey? Bakit nga ba hindi kabayo? Tama? No? It was a very clear demonstration of the character of Jesus and his kingdom. It was a spiritual kingdom, not a military kingdom. Anong kinalaman nun? The king, the prince of peace, the king of kings is coming not to wage war, but to wage peace. So when the king wants to offer peace to a group of people, he will mount on a donkey and ride into town because the donkey is called the animal of peace. Amen. Eh paano yan pag sinabing peace be with you? Kamukha niya ba ang? Hindi. Yun, lumalakas ang signal dito. Di ba? But when a king wanted to wage war, gusto niya ng gera, hindi donkey sasakyan niya. Kabayong malaki, na makisig, na matapang, and he will ride into town, just as it was in Revelation 19, that when Jesus comes again, he rides a horse. And the Bible said he comes to judge and makes war.
Nakuha niyo ako? So itong triumphal entry, nasa donkey siya because gusto niya kapayapaan, kaligtasan, pero sa susunod ng pagbalik niya, kabayo na siya. Bakit? Gera na to at merong uhusgahan. Ibang klase, no? If you look at the symbolism of donkey, di ba? But here, the Prince of Peace was mounted on an animal of peace, offering peace to the world. So clearly, Jesus is the King, and Jesus is a Savior of Israel. Ibig sabihin, dalawang bagay lang yan. Si Jesus dapat nakikita nating tagapagligtas, deliverer, at si Jesus nakikita nating hari at Messiah. Kung noon, inamin nila na kailangan nila ng tagapagligtas. Kung noon, kinilala nila si Jesus bilang hari, may tanong naman ako sa inyo ngayon. Ngayon, today, 2024, March 24. Kinikilala mo ba si Jesus bilang hari ng buhay mo? Amen ka ng amen, pero ikaw pa rin ang nasusunod. Tama ba? Mamaya, lilinawin ko pa yung hari na yan eh. Pero, inaamin mo pa na kailangan mo rin ng kaligtasan. Kasi noong mga panahon na yon, they needed saving. And when you needed saving, you value who will save you. Tama, mali? Ang hirap iligtas ng taong ayaw aminin, kailangan niya ng kaligtasan. Kaya kahit bigyan mo yan ng libreng kaligtasan, eternal life, hindi niya ma-appreciate yan. Bakit? Hindi niya naman feel kailangan niya ng Savior. So we need to admit that Jesus is our King and that Jesus is our Savior. Bago ako humantong sa point number 2, I just want to share with you that dahil narrative ang book ni John, tatalon tayo sa ibang verses, ibang kwento, papasadahan ko lang sa mga kaganapan para lalo nating maunawaan bakit nga ba siya tinawag at tinanghal na hari at Messiah. Amen? So matapos nito, the Son of Man was sought by the Greeks. And the time has come for Jesus to be glorified. Di ba? Nag-explain siya kung bakit niya kailangang harapin ang kamatayan. Nagkaroon siya ng troubled soul. Di ba? Kasi bakit? Sinabi niya nga, Lord, save me from this. Pero dapat maganap pa rin ang plano mo. Imagine, nagbabattle ngayon yung nararamdaman niya, pero may paniniwala naman sila na si Jesus mamamatay. Pero may mga iba naniniwala that Jesus should remain because it was said there that Jesus should remain forever. Ang paniniwala ng mga Hudyo that this Messiah will remain with them forever. So hindi nila nakikita si Jesus talaga ang Messiah. Are you with me? Kasi katawang tao, hindi Diyos. Forever, sino nga daw ang Son of Man that must be lifted up? Kaya sinagot sila ni Jesus dito. But of course, during this time, from verse 19 hanggang verse 30, may mga naniniwala, pero merong hindi pa rin. Amen? Yung mga tipong kahit na ang dami nang nag-testimony dito how good God is in their life, you still don't see that God is good in your life. You keep praying for financial breakthrough. Ilan dito kailangan ng pera, taas ang kamay? The mere fact na wala ka sa ospital, hindi ba financial breakthrough na yon? The mere fact na hindi ka nangangayayat, hindi ba financial breakthrough na yon? Amen. The mere fact na diet ka ng diet, walang effect, di ba breakthrough pa rin yun? Amen. Point number 2. Jesus will be rejected as King and Savior according sa kwento. Verse 37, tatalon tayo. Even after Jesus had performed so many signs in their presence, they still would not believe Him. Sa kabila ng lahat ng na-witness nilang miracles, wonders, breakthrough, binuhay, di ba? Ketong na nawala, lumpo na nakalakad, nakita, nakakaingit, no? Di ba? Do you agree? I wish I was in those times na nakita ko yung mga milagrong yan. Tama? Ang pinakamilagro lang dito is si Keisha sumapat, nakahanap ng mapapangasawa. Nabanggit pa yun, nasingit ko pa yun, ha? Sila yung huli ko nakita, kaya na-share ko lang. Amen. Palapakan naman natin dalawang yan. Now that's a miracle breakthrough. Na makatagpo ka ng isang gwapong mapapangasawang ganun. Di ba? I mean, nakikita mo na, ang dami mo nang nakikita at nasasaksihan, pero bakit hindi ka pa rin naniniwala? Nakuha mo ako?
Dati nung wala kang pera, akala mo pandemic, hindi ka na mabubuhay. Pero nabuhay ka pa rin. Dati nung wala kang trabaho, anong gagawin mo? Hindi mo alam. Pero hanggang ngayon, ang ganda mo pa rin, ang pogi mo pa rin. Tama, mali? Amen. Hindi mo alam paano mo pag-aaralin yung mga anak mo. Ngayon, nakagraduate na. Ano pa ba ang kailangan gawin ng Panginoon para paniwalaan mo na may ginagawa siya sa buhay mo? At ganito yung nangyayari ng mga panahon na yun. This was the last year in Christ's year, but it was called the year of rejection. Sa kabila ng na-witness nila, they were rejecting Christ. Sa kabila ng na-witness nila, they don't even believe. Bakit? Verse 38 was very clear. Because number 1, it was prophesied by Isaiah. Kung pupunta ka sa Isaiah 53:1, Isaiah 6:9-10, this was the exact thing that you will find. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet. Sabi doon, Lord, who has believed our message? Sino ba maniniwala sa mensahe namin? And to whom has the arm of the Lord has been revealed? Kung kanino, pinakita na ang kamay ng Diyos. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Kaya tama pala si Prophet Isaiah na darating ang araw na kahit gumagawa na ng milagro ang Diyos sa buhay mo, bulag ka pa rin. Because that's the second one. Number 2, bakit sila hindi naniniwala? Ba't nila nireject? Because Isaiah saw their blindness. Verse 39 says, for this reason, they could not believe because as Isaiah says elsewhere, He has blinded their eyes. Alam mo, when I was doing this word, ang dami kong gustong isaksak sa word and then kachat ko si Bishop. Alam mo, sabi niya sa akin, the words that he used, Pastor Gary, baka pwede, yung kamay mo, ilagay mo muna sa mata mo. Pumikit ka muna. Bulagin mo muna sarili mo sa mga gusto mong isaksak at makinig ka muna sa word. Karamihan sa atin, nabubulag dahil hindi naman tayo nakikinig sa salita. At hindi lahat ng nakikinig, nakakakita. Amen. Marami atin pa rin ng Sunday na ganito. Marami pa rin nakakaranas sa mga breakthrough. Pero bakit bulag ka pa rin sa kaharian ng Diyos? Bakit hindi mo pa rin makita yung halaga ng Panginoon sa buhay mo? Kailangan pa bang may cancer ka para makita mong mahalaga ang prayer? Kailangan mo bang dumanga sa mga malulupit na dadaanan mo sa buhay bago ko sumahan? Lord, kailangan kita? Kaya itong mga to, ang dami nito nakitang milagro, personally nakita, pero bulag sila. Pangatlo, sabi ni Isaiah, they will have hardened hearts. Bakit ganun, no? Nasa ministry ka na, nawala ka pa. Bakit ganun, no? Tinatawag ka na ni Lord, ayaw mo pang sagutin yung tawag ni Lord. Tama? Masilang ba tayo na tayo ay nag-church? Eh, pwede naman palang gamitin yung sintonado mong boses? Amen! Para sa mga sintonadong boses dyan, itapat na lang ang mic sa puso. Di ba? Kung hindi ka pwede rito, baka pwede, tanggapin mo yung calling ni Lord na tumulong sa paglilikwit ng upuan dito. Pero bakit ayaw mong tanggapin yung tawag sa iyo ng Panginoon? Sige nga. Ayoko magbasa ng Biblia dahil malaking tsansang tumino ako. Ayokong sumali sa Bible study, malaking tsansa mainlove ako kay Lord. Ayokong sumali sa life group, malaking tsansa, baka magbago ako. Kaya maraming tao na ayaw gustuhin yung pagbabago na yon, matitigas pa rin ang puso. Sumasamba sa puso? Hindi, sumasamba sa nguso. Yo, what's up? Drop the mic. Pangapat, kaya nila nire-reject because sabi ni Prophet Isaiah, they can never see with their eyes. Kahit ilang ulit mo nang basahin ang Biblia, hindi mo maintindihan, kailangan mo pa rin ng mentor. Tama, mali? Eto mga panahon na ito, walang mentor-mentoran. Hindi nila makita sa sarili nilang mata. Kaya hindi nila makita yung kaharian ng Diyos. Dahil hindi nila kaya, dahil walang nagagay sa kanila, hindi. Dahil sadya nilang ayaw tignan. Panglima, they couldn't understand, nor understand with their hearts. Pilit nilang suriin, pilit nilang pag-aralan, hindi pa rin daw maintindihan. Ito malupit. As a result, they could not turn.
Hindi nila mabago yung ways nila. Hindi nila mabago yung sarili nila. Kaya ano nangyari? Hindi nila tinanggap si Jesus completely bilang King and Savior. And that's the reason why we ourselves, because we don't understand, amen? And because we don't see, because we fail to open our eyes, we don't see the value of Jesus being King and Savior of our life. And the last one, they couldn't heal or receive healing. Kasi sabi doon, and I would heal them. Kaya sila hindi nakakaranas ng kagalingan dahil hindi sila naniniwala sa nagpapagaling. Last night, we had our very first, palapakan naman natin, we had our very first fellowship ng Global Church. Hey! Di ba? Pero nakakatuwa dun sa kwento na to, si Daisy, may dinalang kaibigan namin, no? Hindi ko lang babanggitin yung pangalan niya, and she was a stage 4 cancer. And last night, we prayed for her. And she was so strong in the Lord. Amen. Alam nyo ba, yung kausap ko, when I was in Palawan, lahat ng may cancer, ang unang ginagamot, utak. Ilan dito may asawa? Taas ang kamay. Tingnan mo, pati hanggang sa pag-asawa, hindi kayo masayang may asawa kayo. Ilan dito may asawa? Taas ang kamay. Ayan ha. Pag kayo may problema sa asawa, ang unang ginagamot, ano? Utak. Kasi ang utak pala ang nakakapagpagaling. Kaya pag ang utak mo tama na may pinaniniwala kang magpapagaling, malaking chance na nagagaling ka rin. Tama mali? Believing in the unseen, believing in a God who heals, will start the healing process. Eh ang problema, hindi ka naniniwala. Di ba? Lord, anong gagawin ko? May diabetes na ako. Ano ba naman, diabetes pa lang yan? Stage 4 cancer nga kagabi, ang tapang-tapang. Ikaw, tumaas lang ang blood pressure mo, takot ka na? And to think, naglilingkod ka pa kay Lord. Kaya sila hindi nakakatanggap ng kagalingan because they were rejecting Jesus as their King and their Savior. Kaya kung noon, sa kabila ng na-witness at naranasan nila, nagawa pa nilang i-reject ang ating Panginoon bilang Hari at tagapagligtas. Eh ngayon, tayo ngayon, yung katabi mo ngayon, ganyan din ba ang nangyayari? Do you have that blindness in your eye? Do you have that hardened heart? Do you choose not to open your eyes? Are you receiving no healing at all? Kaya nga pinag-usapan, sabi ni Prophet Isaiah, ganyan ang mangyayari. Na kahit anong gawing kagandahan ni Jesus sa buhay natin, kahit namatay na siya sa krus, kahit nag-life retreat ka na. Tama? Naintindihan mo na yung kwento. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya hari ng buhay mo? Kasi mahirap tanggapin. Sabi mo nga ang hirap. Mahirap tanggapin na may mas hari pa sa'yo. Mahirap tanggapin na paghari, siya nagmamay-ari. Mahirap tanggapin na mas may masusunod kaysa sa gusto mo. Eh mas lalong mahirap tanggapin na mas may authority pa kaysa sa'yo. Mahirap din tanggapin na may planong dapat maganap kaysa sa plano mo. Tanong nyo sa akin kung bakit. Kasi ikaw pala ang hari ng buhay mo. Ang hina naman nun. Kaya pala ganyan ka. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kaya pala ganyan ka. Ikaw pala hari ng buhay mo. Well, congratulations. Kaya pala sira buhay mo. Ikaw ang hari ng buhay mo. Kaya pala nangihina ka. Ikaw ang hari ng buhay mo. Pansinin nyo, lahat ng ginawang hari ang Diyos, ginawang hari si Jesus, masaya. Amen. Ang mga ginawang hari si Jesus, malakas mag-amen. Amen. Ang mga ginawang hari si Jesus, malaki magbigay. Amen. Ang mga ginawang hari si Jesus, naunawaan ang plano ni Jesus na dapat nagpapagamit siya sa church. Amen. So, sino bang hari talaga ng buhay mo? Ikaw o si Jesus? Jesus ka dyan. Tapos hanggang ngayon, wala ka pang life group. Tutuloy ko ba to? Papagalitan naman ako, Dad, peace, Dad. Sabi sa akin ni Dad, huwag mo masyadong tirahin ng congregation.
Hindi naman ako yung salita ng Diyos tumitira eh. Amen. Di ba? The Word of God is strong and powerful. Amen. But syempre, kailangan mo rin ng tagapagligtas. Kaya ang tanong dito, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na hari. Hindi mo na kailangan tagapagligtas. Ikaw na. Di ba? Live your own life. Tapos lalapit ka pag wala kang pera, may sakit. Di ba? Lalapit ka pag may namatay. Lalapit ka pag kagulong-gulo buhay mo, tsaka ka lalapit. At tumutunog to. Sandali lang, nagpipreach ako. Wait. Di ba? Kapatid, I have good news for you. Sabi mo nga, I have good news for you. Number 3, there are people who will make Him King and Savior in spite of the grievous rejection of others. Anong ibig sabihin yan? Sino-sino ang naniniwala o piniling maniwala? Yan ang tanong. And the good news is this, maniwala ka man o hindi, tuloy ang pagkahari ni Jesus. Amen. Maniwala ka man o hindi, magliligtas pa rin si Jesus. Ito yung malupit dito sa kwento eh. Tingnan mo, there are 2 things. Number 1, okay? Actually, there are 4 things as I end. Okay? Number 1, even religious people believed Him. Wow talaga, di ba? Anong sinabi ng text? Yet at the same time, many even among the leaders believed in Him. Many among the leaders believed in Him. Malupit yan. Ito mga leaders na hindi niya kasama sa congregation. Marami nga nasa church, hindi naniniwala sa Panginoon. No, pastor, naniniwala kami sa Diyos, pero hindi ka nagtitiwala sa kakayanan ng Diyos. So pwede palang naniniwala ka, pero hindi ka nagtitiwala. Though takot silang ipakita sa madla, di ba? Sinabi dyan, no? But because the Pharisee, they would not openly acknowledge their faith for fear they would be put out of the synagogue. So, deep down, naniniwala sila kay Jesus. Kaya naniniwala ako na kahit hindi ka nag-amen, naniniwala ka kay Jesus. Naniniwala ako na kahit hindi ka pa ginagamit ngayon, naniniwala ka sa kapangyarihan ni Jesus. Or else you wouldn't even be here today. Tama, mali? Naniniwala ako na ikaw ay nagdadasal kasi naniniwala ka kay Jesus. Pero unlike the old times na hindi lang pwedeng pakita, baka pwede naman, pakita mo na. Baka pwede, pakita mo sa nanay at tatay mo na si Jesus ang hari ng buhay mo. Baka pwede, pakita mo na sa opisina mo na si Jesus ang hari ng buhay mo. Sila natatakot sila ng unang panahon eh. Ngayon, huwag ka matakot, pakita mo. Magdasal ka bago ka kumain. Amen. Pag nakakuha ka ng trabahong sandamakmak, huwag mong patulan. Hi, praise God, ang dami ko pang trabahong gagawin. Sabi na, grabe to. Bakit? May Jesus sa buhay niya. Huwag kang mahiya na ipakita si Jesus Christ sa buhay mo. Amen? Pangalawa, believing in the kingship and Jesus as the Savior leads to believing in the Father. Kapag naniwala ka pala sa kingship ni Jesus at siya ang tagapagligtas, it would lead to believing in the Father. Because the text clearly say, then Jesus cried out, whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. So, ibig sabihin, kung naniniwala ka sa manifestation ni Jesus sa buhay mo, naniniwala ka na may Diyos Ama. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin naniniwala ka sa Diyos na hindi ka naniniwala kay Jesus mismo. Tinuloy niya pa yan. Di ba? The one who looks at me is seeing the one who sent me. Sabi mo nga, ambassador. Sabi mo sa katabi mo, you're an ambassador of Christ. Kaya sa tuwing tinitignan ka, nagre-reflect ang imahe ng Panginoon. Kasi pag tinitignan mo si Jesus, nagre-reflect ang imahe ng Diyos. Nakakatuwang isipin na the Son represents the Father just as we represent Jesus Christ. Hindi ko naintindihan noon na package deal pala yun. Nakuha niyo ako? Hindi siya pwedeng maging Lord kung hindi siya Savior. Hindi siya pwedeng maging Savior lang pero hindi King. Nakuha niyo ako? So pag naniniwala ka na siya yung King and Savior, guess what? Kasama na pala doon yung paniniwala mo na talagang may Diyos Ama sa langit. And here's the best news. Ang sapat at tapat na pananampalataya kay Jesus bilang King and Savior
Accepting Jesus as King and Savior leads to escaping the realm and life of darkness. Sabi niya rito, I've come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. Kapatid, kapag ikaw daw ay naniwala ka na kay Jesus, ikaw ay mapupunta na sa liwanag. Amen. Kasi lahat daw ng naniwala sa Kanya ay hindi na natili sa dilim. Tignan mo, liwaliwanag dito. Nandito ka ngayon. Amen? Dati nun, sa madilim lang tayo nagsasama. Ngayon, kitang-kita ng liwanag. Lalo na doon sa corner na yun, no? Ang liwanag. Shining, bright. Di ba, no? Kaya pag pinag-uusapan natin, ang mga taong naniniwala daw kay Jesus, ang leading nito is maayos at matatanggal mo yung buhay mo sa dating madilim na buhay tungo sa buhay na mas may liwanag. Kaya lang ganyan ba nangyayari sa'yo? Yun yung magandang tanong. Amen. Yung ang tagal-tagal mo sa church pero nasa dilim ka pa rin. Hindi pwede daw yun. Di ba? Dapat nakikita that you are the light of the world. Dapat ikaw yung source ng hope sa opisina mo. Dapat ikaw yung pag nakikita, ay tige, magpa-pray nga tayo kay Lily, magpa-pray nga tayo magpa-pray ka dahil bakit? Alam nila yun, nakikita nila na nasa liwanag ka na rin. Hindi po pwedeng naniniwala ka kay Jesus, pero nananatili kang nakatagot, nakakubli sa kadiliman. May kausap ako ngayon. And the fourth, believing Christ as the King and Savior, grabe, leads to eternal life daw. I know that His command leads to eternal life. Ibig sabihin, hindi pala request ang pagtanggap kay Jesus bilang hari at tagapagligtas. It was actually a command. Hindi ito kung feel mo lang tanggapin. Hindi pala ito kung feel mo lang gawing Savior. No. Anyone who believes in the command will lead to eternal life. Ang pagsunod sa command na ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. So kung noon, ito ang issue, ang tanong, ito pa rin bang issue ngayon? Alam mo, honestly, no, as I was reading this, iniisip ko, grabe yung reverential fear ng mga tao noon. Tama? Sa totoo lang, ha? Ibang klase yung tingin nila sa Diyos. Ibang klase tingin nila kay Jesus. Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, hindi na ganun ang tingin natin kay Jesus. Hindi bilang hari ng buhay natin. Tama? Kahit anong paalala sa iyo sa devotion, hindi ka pa rin nagde-devotion. Nagagawa mo mag-binge watch, manood ng Netflix, magpakapuyat, pero ni isang verse, hindi ka nga nakabasa ngayong linggong ito. Yung iba dyan, naglalaro pa ng ML. Anong kinalaman ng pastor? Ibig sabihin, sasabihin mong mahalaga si Jesus sa buhay mo, pero wala namang nakikitang manifestation talaga niyan. Tama, mali? Kaya ngayon, nung ginagawa yung word na ito, sa totoo lang, iniisip ko, mahalaga ba talaga ang eternal life? I have a ministry that we go to hospitals. I have a ministry that we go to prisons. Kung makikita mo lang yung mga taong malapit ng mamatay, kung paano nila tanggapin, kung sinong tatanggapin, mabuhay lang. Samantalang tayo na healthy ngayon, hindi natin magawang tanggapin habang healthy ka pa. Natutuwa ako sa mga senior citizen na nandito ngayon. Amen. Na gusto magpagamit kay Lord. Pwede ba ako magpagamit pa kay Lord? Sana magpagamit ka nung malakas ka pa. Amen. Kung kailang malapit ka na kunin ni Lord, mahalaga si Lord. Eh dapat habang bata ka pa lang ngayon, mahalaga ng eternal life. Last night, I made an example. Yung isang kwadra nito represents 100 years of your life. Brad, ang pinag-uusapan natin, lahat ng kwadra na yan ang eternity. Kaya huwag mong galingan yung one block na yan. Galingan mo yung eternal life. Tama, mali? Eh, ang problema, you don't think about eternal life. You think about overtime at work.
You think about the new phone you want to buy. You think about the vacation this Holy Week. Kasama rin ako magbe-vacation. Di ba, pwede naman magnilay-nilay habang nasa vacation. Hindi yun eh. God knows your heart. Nakuha niyo ako? Nabago na ba ang pananaw mo kay Jesus na siya dapat talaga ang hari ng buhay mo? Nabago na ba ang pananaw mo kay Jesus na tagapagligtas ka at naligtas ka at meron ka ng buhay na walang hanggan? Naunawaan mo ba yung ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo? Kasi nawawalang kabuluhan yung pagkamatay niya kung hindi natin binibigyan ng value yun. That believing in Jesus Christ as the King and Savior leads to eternal life. Mawawalan ng saysay ang sakripisyong ginawa niya kung hindi natin pinaniniwalaan na siya ang hari at tagapagligtas. So optional ba ang pagkilala sa Kanya bilang hari at tagapagligtas? Pag feeling mo lang ba, tsaka mo say, sige na nga, ikaw na nga yung hari ko? Pag-isipan ko muna kung ikaw mo susunod, Lord, ha? Sinabi na ang patawarin eh, hindi pa ready heart ko eh. Let me end with this. When you began to believe in Him, He became king. So kailangan umpisan mo muna yung process ng paniniwala para siya ang maging hari ng buhay mo. And when He starts to be king, you reign with Him. Ang sarap ng pakiramdam na yung haring pinaniniwalaan mo ay kasama mo. Paano mo maikukwento ang isang bagay na hindi mo ini-enjoy? Paano ka mag-share sa iba kung hindi ka nag-overflow? Tama, mali? Ang bukang bibig mo ba grabe si Lord? O puro problema? Nakakatuwang isipin na oras na nagsimula yung belief system mo, automatically, siya yung magiging hari ng buhay mo, at pag naging hari siya, ay grabe, iba ang lakad mo, kapatid. Kitang-kita ang sikay na glory ng Panginoon kahit saan ka magpunta. Dahil naniniwala ka that you're reigning with your King. And you know what? When you began to believe in Him, He became your King and Savior. Kailangan umpisan mo muna na maniwala ka sa nagawa ng Panginoon sa buhay mo upang siya maging hari at Savior ng buhay mo. And when you do that, when He starts to be the King and Savior, guess what? You're now living in His kingdom. You're safe, secure, and you will experience eternal life. You cannot share something that you don't believe in. Anong kwento mo? Sa totoo lang, anong kwento mo? Anong pwede mong ikwento sa kapatid mo, sa kuya mo, sa tatay mo, sa kapitbahay mo, katrabaho mo, kung gaano kalupit, kaganda, kasarap, kasama ang Panginoon, kung ikaw mismo, hindi nagsisimula yung paniniwala mong yon. Iba yung lakad mo eh, pag alam mong may eternal life ka na. You have the assurance of salvation. Amen? Dahil alam mong tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Iba yon, iba yung pakiramdam mo na kahit dapuan ka pa ng sakit, hindi ka natatakot. Bumagsak man ang ekonomiya, hindi ka natatakot. Mawalan ka man ng trabaho, hindi ka natatakot. Bakit? Yung hari ko, tagapagligtas ko, hindi ako pababayaan. Kaya nga sinasabi rito, the safest place in the world and the most secure place in the world is in the arms of your King and your Savior. Kaya nakakapagtaka, ba't umaalis ka pa dun? And remember this, no rejection from the world can stop Him to be the King and Savior of your life. Hindi man siya tanggapin ng mga magulang mo, hindi man siya tanggapin ng kung sino mang katrabaho mo, hindi matitigil ang pagiging hari niya at tagapagligtas sa buhay mo. Dahil hindi nakasalalay sa pananaw ng iba, ang pananaw mo sa Kanya. Kapatid, sa iyo nagsisimula ang lahat.
The way you see Him will be reflected in the way you live your life. Amen. And the rejection brought salvation to those who believe. Amen. Alam mo, life is not easy. Do you agree? Being a parent is not easy, right? Being a child ng mga magulang na old school is not easy, correct? Working at a very young age is not easy. Nothing is easy in this world, but there's something that should be easy. It should be easy for you to believe that Jesus is the King and Savior of your life. Bakit ang hirap paniwalaan nun? Hindi ko maintindihan. May kausap ako, 5 beses na siya nabigo sa pag-ibig. Tapos gusto niya, siya pa rin ang pipili ng partner niya. Hindi mo ba naintindihan niya, kapatid? Ang mga diskarte mo, sablay, pero ang diskarte ng Diyos, never sumasablay. Yung mga decision mo, nagpahamak sa'yo, pero ang plano ng Panginoon, kahit kailan, hindi ka mapapahamak. Tama, mali. Kaya pwede ba, sa araw na ito, as we celebrate the Holy Week, as we enter into this Passion Week, kung kailang i-commemorate na naman natin ang nangyari kay Jesus Christ, sana umpisahan na natin sa paniniwala at pagtanggap sa Kanya bilang Hari at Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Let's all stand up. Sana na-bless kayo ngayong hapon na ito. Sana kagaya ko, kagaya ng mga panahon nila, na-remind sila, no? Nakakaingit sila. Kasi sinalubong nila ang Panginoon with a grateful heart. Sinalubong nila ang Panginoon shouting and cheering, Lord, save us. We need saving. Lord, be the King of our life. Kaya sana, as we go home today, remember that Jesus is the King and Savior. Let's sing this song as we end. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Let's bow our heads and let's close our eyes. Jesus, take your place in our life. Today, we declare you as our King. And today, we declare you as our Savior. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw kung saan ihahayag at itatanyag namin na ikaw ang hari at nagmamay-ari ng buhay namin. Walang problema ang hindi namin kayang harapin dahil alam naming hindi mo kami pababayaan. Walang sakit ang magiging dahilan kung ba't kami mangangamba dahil alam naming hawak mo ang buhay namin. Ano man ang aming hinaharap, ano man ang aming pupuntahan, wala kaming takot o pangangamba dahil ikaw ay nakaupo sa trono bilang aming hari at tagapagligtas. Sa araw na ito, Panginoon,
Alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isang naririto. May kwentong nakakaiyak, may kwentong nakakalungkot. Pero alam ko, Lord, na papalitan mo yan ng kagalakan, papalitan mo yan ng katugunan, at papalitan mo yan ng pag-asa. Kaya Lord, sa araw na ito, basbasan niyo po kami ng tapang. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at kalakasan. At bigyan mo kami ng katiwasayan sa aming pag-iisip at damdamin na mula nang ikaw ang ginawa naming hari at Savior ng buhay namin, wala na kaming dapat pang pangambahan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. And in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.